Good morning sa inyong tanan. Mayong buntag. Mag-share na po ko sa inyo sa banal na kasulatan. May babasahin na po ako. At sa Doktrina at Mga Tipan, chapter 46, verse 8, 9, 10, 11. So, dito po, sabi niya, sa makatuwid, mag-ingat at baka kayo ay malinlang. At upang hindi kayo malinlang, masigasig ninyong hanapin ang mga pinakamahusay na kaloob. Alalahanin sa tuwina kung para saan ibinigay ang mga ito. Sa 9, verse 9, sabi, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga ito ay binigay para sa pakinabangan ng mga yaong nagmamahal sa akin at sumusunod sa lahat ng aking kautusan. At siya na naghahangad na gumawa nito upang ang lahat ay makinabang na naghahangad o humihingi sa akin, na humihingi at hindi ng tanda upang kanila itong magamit sa kanilang mga pagnanasa. Verse 10, at muli katotohanang sinasabi ko sa inyo, nais ko na inyong tandaan sa tuwina at laging panatilihin sa inyong isipan kung ano ang mga kaloob na ito na ibinigay sa simbahan. Verse 11, sapagkat hindi lahat ay pinagkalooban ng lahat ng kaloob, sapagkat maraming kaloob, at sa bawat tao ay pinagkaloob ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So yan, ang binahagi ko sa inyo is about ng kaloob. So, katulad sa akin, yung pinagkalooban ako ng ito, mag-share ng mga ebanghelyo sa mga banal na kasulatan. So, marami pa po ang mga kaloob sa atin ng ating Ama sa Langit. At alam ko na itong kaloob ay galing sa Diyos. Pinagkaloob ito sa mga tao na masunurin sa lahat ng kanyang mga kautusan. Sinabi niya dito, sa kaloob, ang ibig sabihin, binibigyan ng Diyos ang tao ng maraming biyaya at kaloob. So yan, biyaya. At ibinibigay ang mga kaloob sa mga taong umiibig sa Panginoon. So yan po, maraming salamat. Sana po may naunawaan po tayo ngayon sa aking binasa. So yan, napakahalaga po yan na magkaroon po tayo ng kaloob ng galing sa Diyos. At kailangan po tayo na maging masunurin sa kanyang lahat ng mga kautusan. Bye-bye! Thank you for watching! I love you all!